hindi ako nag-give up. Because the Word of God will never fail. In Jesus' name, it will never fail. Maniniwala ka. You hold on to the promise and you will see it. You will experience it. So, ang nangyari po, pumunta ako ng Amerika kasi syempre ako yung pastor, ako yung preacher, ako ngayon ang magtuturo kung paano i-apply itong unlocking the blessings of God. So, in other words, unlocking the healing for my mom. Ganito po yung ginawa ko. Mag-share lang ako ng kung paano ba talagang i-apply ito. For example, nakita niyo yung mother ko kanina, di ba? Ano ba yung sikreto niya? Actually, hindi po yan hindi nagkasakit. Nagkaroon ng mga sakit before. Pero 100% of the time, pinagaling ng Panginoon. It doesn't matter kung anong klaseng sakit, malala o hindi. For example, nagkaroon po siya ng dementia. And ngayon, healed, completely healed. Pero yung dementia, sabi ng doctor niya, yung unang pinapakinggan ko yung mga sinasabi nila, wala daw cure. Irreversible. Kasi nagkaroon ng itim na, nagkaroon ng damage, brain damage na sa loob. So hindi na daw yan may heal. So ngayon, nakatira po ang mother ko in New York. Ako nasa Hong Kong. So sinabi ng mga sisters ko na doon sila nakatira, na malala daw ang dementia ng mother ko. This was like mga 6 months ago. So super lala to the point na she couldn't recognize people anymore. Pati yung sister ko na nag-aalaga sa kanya, ang tawag sa kanya, Mita, ganun, hindi Lingling. Lingling po yung kapatid ko. So, sabi pa niya na kung anong hallucinations ang nangyayari sa kanya. Kung meron pong mga matatanda ditong may problema sa dementia, wala na kayong problema ngayon. Dementia is nakakalimutan or nag-uulyanin sa Tagalog. Sabi po ng ate ko na kapag daw natutulog, for example, ang mother ko, sasabihin niya, kasi magkatabi sila sa malaking bed, Lingling, umusog ka kasi yung si Ima, ihiga rito. Eh yung Ima po, yung nanay niya, namatay 40 years ago pa. So, dami-dami niya nakikita yung mga namatay na before na dumarating. Ang sabi ng mga tao, kapag nakakakita ka ng ganyan, ibig sabihin malapit na. Tama ba? Yan ang mga kasabihan na dumarating daw yung mga kamag-anak, etc. So, ang nangyari po ay pumunta ako ng Amerika kasi syempre ako yung pastor, ako yung preacher, ako ngayon ang magtuturo kung paano i-apply itong unlocking the blessings of God. So, in other words, unlocking the healing for my mom. Ganito po yung ginawa ko. Ako lang ang nare-recognize niya among all my siblings. Sabi ko, Mamang, makikinig ka sa akin araw-araw. Tapos sasabihin niya, oo. Pagkatapos, after 1 second, pagkasabi ko noon, hindi niya na natatandaan kung anong sinabi ko. So in other words, sabi ko, ganito ang gagawin natin, Mamang. I-imagine, kasi napaka-importante po ng imagination. Binigyan tayo ng blueprint ni God. In fact, binigyan niya yung blueprint for success kay Joshua. The Joshua 1:8, sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth, and you shall meditate in it day and night. For then you may observe to do according to what's written therein, and you will make your way prosperous, and you will have good success. Ang sabi niya, dalawa ang gagawin mo, Joshua. Kung gusto mong ma-inherit yung kingdom, dalawa ang gagawin mo. Number 1, this book of the law shall not depart from your mouth. Kaya pinabanggit po kanina ni Pastora Cindy ang declaration, the power of declaration. You have to declare the Word of God. So ngayon tuturuan ko ang mother ko kung paano gagawin ito. And hindi po enough ang declaration. Kahit mag-declare ka ng mag-declare, paano madi-develop yung faith mo, pero kung hindi mo nakikita, because faith in God is real, or faith in the kingdom, is to believe, is to see. Maniwala ka muna, and then makikita mo na. Ang faith of this world is the exact opposite. Ang faith of this world is to see, is to believe. Hindi ako bibili ng bahay dahil wala ako nakikitang pera sa bank account. Yan ang karamihan na notion ng mga tao, even non-Christians or Christians. Hindi sila bibili ng property ang kapto ng pera sa bangko. Ako po, bumibili, ayan, ang nandiyan ng asawa ko, bumibili ako kahit wala akong pera sa bangko at ako'y nakakabili. And what I do is declare and meditate in the Word of God. Yan. So ngayon sabi ko sa mother ko, Mamang, isang scripture ang pag-aaralan natin. Kahit hindi po niya matandaan, ha?
Sabi ko, didiktar ko sa kanya. So yung mga may sakit dito, whatever sickness you may have in your body right now, ito ang pamamaraan. Example lang po ito. Maaring ang Holy Spirit i-lead kayo sa ibang pamamaraan. Pero ito po yung paraan na ina-apply ko sa sarili ko, ina-apply ko hanggang ngayon at ito ang ina-apply ko sa mother ko. Sabi ko, Mamang, Isaiah 53:5 says, sabi niya, Jesus bore all my sicknesses. Mamang, sabi ng salita ng Diyos, Jesus bore all my sicknesses. Imaginin mo na kinuha ni Jesus ang iyong sakit na demensya. Tapos, ito yung sasabihin mo, Mamang, kinuha ni Jesus ang aking sakit na demensya. O Mamang, ano yung sinabi mo? Ano? Kalimutan na niya. Kasi may demensya nga, hindi niya matandaan. Pagkatapos sabi ko, uulitin ko, Mamang, kinuha na ni Jesus ang sakit kong demensya. Kinuha na ni Jesus ang sakit kong demensya. Mamang, ano sinabi mo? Ano? Nakalimutan na niya. So, tutulungan ko ngayon yan. So, first day pa lang ito. Pagkatapos, sabi ko, Jesus bore all my sicknesses and carried all my diseases in His own body. So, nandun na kami sa second part of the verse. He carried all my diseases. Mamang, imaginein mo na ang kamay ni Jesus pumasok dito sa iyong brain. Kasi merong itim doon eh. Ang brain po natin, dalawa lang ang laman. Either itim or green. Yung green, based on science po to, totoo ito. Yung green trees, kung gusto nyong magkaroon ng breakthrough, kailangan green trees ang tumubo. Yan ang Word of God. Kung gusto nyong magkaroon ng mga breakdown, yung mga puro kamalasan na aabutin nyo, itim ang tutubo. At depende yan sa inyong dineklara at depende sa inyong meditate. So ngayon tuturuan ko ngayon ang mother ko, Mamang, imaginin mo na ang kamay ni Jesus pumasok sa iyong ulo at kinuha niya yung itim. So, uulitin po ngayon ng mother ko yung declaration. Hindi niya naintindihan, mahirap ipaliwanag kasi hindi niya nga matandaan. Pagkatapos sabi ko, the chastisement for my peace was upon Jesus. Mamang, ibig sabihin yan, ikaw ay may peace na. Ako ay may peace na. So, de-declare niya yan, ako ay may peace na. Mamang, anong dineklara mo? Ano? Hindi niya na alam. Tapos yung huli, by the stripes of Jesus, I am healed. So, i-explain ko sa kanya yung nangyari doon sa nails, yung pinakita kong whip ng Roman soldiers, papalo yan sa likod. So, imagine, explain ko yan kay Mamang. Every single day ginawa ko yan at wala kaming makitang resulta. Every single day for about a month, wala kaming makitang resulta. Walang pagbabago si Mamang except deterioration. Wala na siyang ma-recognize na tao, wala na siyang ma-remember kahit ano, except ako na lang ang natatandaan niya. Hindi ako nag-give up because the Word of God will never fail. In Jesus' name, it will never fail. Maniniwala ka, you hold on to the promise and you will see it, you will experience it. So wala kaming tigil. Tuloy-tuloy ang aming declaration ni Mamang. Tuloy-tuloy. Tapos, kaya ako tinatanong, Mamang, anong sinabi mo? Ewan ko, ano yung sinabi ko, hindi niya matandaan. Finally, one day, siguro it took us mga 1.5 months. Bigla kong, Mamang, imaginein mo ngayon, ang kamay ni Jesus pumasok sa iyong ulo at kinuha yung itim. Mamang, ano yung sinabi ko sa iyo? Sinabi mo, pumasok yung kamay ko at kunin yung itim. Tapos, Mamang, ano sinabi ko sa iyo? Sinabi mo, pumasok yung kamay ni Jesus at kinuha niya yung itim. Sabi ko, ba, nakakatanda na yata. Natatandaan na niya. Tapos in-explain ko sa kanya yung chastisement for my peace. So sinabi rin niya, the chastisement for my peace was upon Jesus. All of a sudden, yung kanyang memory bumalik na. Na-heal of dementia. Bakit? Hindi kami tumigil. The kingdom of God is very, very simple. Declaration of the Word of God, sabi niya kay Joshua, and meditation. I-imagine mo, kasi si Mamang, ini-imagine niya yung stripes. Tapos ini-imagine, kinukuha ni Jesus and the power of declaration make it happen. Amen? So, mamaya po ituturo ko kung paano naman ang pera. Amen?